Si Ikay ay isang nakakadiring talunan na tumigil sa pag-aaral dahil sa pangit niyang mukha at naging isang hikikomori o shut-in na nerd na buong araw lang naglalaro ng online games, pero sa mundo ng laro, isa siya sa mga miyembro ng clan na number 1 sa buong mundo. Meron siyang lahat ng klaseng abilidad at siya ang pinakamalakas na SS rank player. Isang araw sa mundo ng laro, dalawang baguhang player ang sobrang saya dahil matagal na nilang hinahanap ang legendary Red Dragon sa isang game na tinatawag na Planet. Nasa harap na nila ngayon ang halimaw, pero grabe ang skill issue ng dalawang to. Hindi nila kayang tapusin ang dragon at napapanood na lang nila ito habang lumilipad palayo papunta sa isang forbidden territory. Ang lugar na yun ay pagmamay-ari ng Aaban family, isang kilalang grupo ng mga hardcore gamers na tinatawag ding mga degenerate na walang ibang buhay kundi maglaro. Habang ang dragon ay lumilipad papunta sa Aaban stronghold na tinatawag na Twilight Hill, biglang nagkaroon ng interes si Ikay sa Dragon Chase at gusto niyang sumali. Ipinakita niya ang kanyang up skills at tumalon sa ere na parang wala lang, isang atake lang mula sa kanyang espada, bumagsak agad ang Red Dragon, tinipon niya agad ang lahat ng loot papunta sa kanyang inventory. Ang totoo, hindi na niya kailangan ang mga materyales na galing sa Red Dragon, kaya isa sa mga rookie players ang humiling na ibigay ni Ikay sa kanila ang loot, kasi naghirap sila para mahanap ang dragon. Pero si Ikay, walang pake, isa siyang certified mete slave. Imbes na pagbigyan ng mga baguhan, ginamitan niya sila ng dahas bilang babala para umatras sila habang may oras pa. Sa larong Planet, kahit virtual reality ito, hindi talaga namamatay ang players, pero masakit pa rin ang experience at mabigat ang penalty kapag namatay ka. Kaya isa sa mga baguhan ang nagmakaawa na huwag patayin ang kaibigan niya. Taas ng tensyon, sobrang lapit na ng espada ni Ikay sa leeg ng player pero hindi siya tumuloy, alam niyang hindi aalis ang dalawang ito. Imbes na itaboy sila, inimbitahan sila ni Ikay sa Aaban family house, sumunod naman agad ang mga baguhan kasi alam nilang pwede pa rin silang mamatay doon. Pagpasok nila sa bahay, nagulat sila kasi may cute na girl na may purple na buhok na bumati sa kanila, si Mai, ang designated healer ng party. May isa pang lumabas na miyembro ng Aaban family, pero puro random letters lang ang pangalan niya kasi tamad siyang mag-isip, kaya tinawag na lang siya ni Ikay na A. Napansin ni May na injured ang mga baguhan kaya mabilis niya silang pinagaling, nag-alok pa siya ng pagkain, na sobrang hindi inaasahan ng dalawang baguhan. Kilala kasi ang Aaban family na hardcore gamers na parang walang puso, pero ang pinakita nila ay parang totoong pamilya. Biglang dumating si Shiro Akabane, ang boss ng pamilya. Mukha siyang gigatsyad na matanda at sobrang nakakatakot. Dali-daling nagsumbong si Ikay tungkol sa Red Dragon at sa mga baguhang gusto ang kinin ng loot. Takot na takot ang mga baguhan kasi akala nila mamamatay na sila at mawawala ang stats at pera nila. Pero bumait si Shiro at sinabi kay Ikay na ibalik ang loot sa mga baguhan. Ayon kay Shiro, hindi tama na apihin ng mga high-level players ang mga baguhan. Kahit si Ikay, wala nang naipaglalaban pa, ipinabalik niya ang loot. Pinotos ni Shiro kay May na i-teleport ang mga baguhan sa malapit na town. Pagdating sa town square, hindi makapigil ang dalawa sa pag-fanboy kay Shiro at sa Aaban family. Ayon sa impormasyon nila, kontrolado ng Aaban family ang 5% ng buong mapa ng laro, sobrang laki nun para sa larong may milyon-milyong players. Masaya ang mga baguhan na buhay pa sila. Pero si Ikay, bad trip kasi nawala sa kanya ang loot. Binuhat naman agad ni Shiro ang morale ni Ikay. Pinuri niya ang lakas nito at parang biglang bumalik ang energy ng binata. Tinukso pa siya ni May at A dahil sobrang obvious na gusto niya ng approval ni Shiro. Nag-dinner ang buong pamilya, masaya at chill. Pero sa totoong buhay, hindi ganito kaganda ang mundo. Sa real world, nag-log out si Teru Arama. Ang totoong pagkatao ni Ikay, sa totoong buhay, si Teru ay isang literal na Discord mod, madumi ang kwarto, punong-puno ng basura at empty energy drink cans. Wala rin siyang muscle at masama ang posture. Mukha siyang stereotypical gunnar gamer at hindi siya proud dito. Nagdesisyon si Teru na lumabas ng kwarto para maghanap ng pagkain. Pero nasalubong niya ang kanyang younger brother, si Asuma Arama. Total opposite niya, matangkad, gwapo, honor student. Ramdam ni Teru ang paghamak sa mga mata ng kapatid niya kaya ayaw na ayaw niyang lumalabas ng kwarto. Hindi sila nag-usap. Diretso siya sa kusina pero laking gulat niya na nandoon din ang tatay niyang si Kijaro Arama. Kumakain mag-isa sa dilim, tinangkang kausapin ni Kijaro si Teru pero inirapan lang siya ng anak niya. Naghanap si Teru ng pagkain sa ref pero puro basura lang laman. Inalok pa siya ng ama niya ng pagkain pero suplado pa rin siya.
Madalas niyang tawagin ang lahat ng tao at bagay sa paligid niya ng bastos na salita. Paalis na siya pero napansin niyang malapit ng map-andi ang bumbilya sa kusina. Pinakiusapan siya ni Kejaro kung pwede ba siyang magpalit ng bumbilya dahil sumasakit ang likod niya. Umayaw si Teru pero bigla siyang nagbago ng isip at kinuha ang bumbilya. Pero nung tinawag niya ang tatay niya na, matanda, grabe, nasaktan ang pride ni Kejaro at sumigaw ito ng malakas, kaya lalo nang nainis si Teru at bumalik sa kanyang kwarto. Dahil sa pangit nilang pamilya, ang game lang talaga ang pahinga ni Teru. Binuksan niya agad ang planet at sinuot ang VR headset. Sa pagbabalik niya bilang Ikay, nakita niya si May na nagga-gardenang. Gustong makipagbasagan ni Ikay para mailabas ang galit niya pero kailangan niya ng healer na sasama. Pumayag si May pero hinikayat siyang subukan muna ang ibang bagay para mailabas ang stress. Pinakita ni May kung paano siya nagtatanim ng mga bulaklak sa laro. Kwento niya, first game niya ito kaya natatagalan siya makasanayan. Gusto niya ang virtual family niya pero bumabalik din siya para alagaan ang bulaklak niya. Sabi ni Ikay, hindi programmed ang bulaklak na mamatay dito kaya nagka-existential crisis si May. Biglang tinawag sila ni A, may natanggap silang threatening email mula sa grupo ng mga pirates. Gusto nang sugurin ni Ikay agad pero sabi ni May, hindi maglalogin si Shiru sa mga susunod na araw kasi nasa ospital siya. Nagpanik si Ikay at kinulit si May sa detalye pero pinigilan siya ni A kasi natatakot na si May. Biglang binomba ang bahay nila at nakita nilang may pirate airship sa ere. Umiiyak si May kasi nasira ang mga bulaklak niya. Grabe ang galit ni Ikay at ginamit niya ang mga espada niya para sirain ang barko ng mga pirata. Sanay na sila sa ganitong bakbakan kaya mabilis lang nila itong naresolba. Nangako si A kay May na bibigyan siya ng bagong bulaklak. Pero si Ikay, nag-aalala pa rin kay Shiru. Paalala ni A, may isang rule lang ang pamilya nila, huwag manggialam sa real life ng isa't isa. Walang sinabi si Ikay pero tinanong ni May kung excited ba siya sa upcoming dungeon run, hindi muna makakasama si Ikay kasi kailangan niyang umalis. Nag-log out siya at habang tinititigan ng chibi doll ni A, biglang kumatok si Asuma sa kwarto niya, may masamang balita, na-hospital na rin ang tatay nila at kailangan ng major surgery.